Dominant Protector. Credit to the author. 5,251-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na alisin ang di nakikitang spell ng tubig. Ang pandama at pagiging alerto ng mga nagpapatrulyang bubuyog ay napakahusay. Kahit na maakit niya sila palayo, hindi magiging ganoon kadaling lokohin sila. Hindi pa rin ba tayo makakaakyat? Tanong ni Terence. Hindi, ang tanging labasan dito ay ang hagdan. Kung aakyat ka roon, tiyak na mapapansin ka ng mga nagpapatrulyang bubuyog. Dadalhin kita roon sa pamamagitan ng tubig, sabi ni Kappa. Nasa iisang sitwasyon na sila ni Terence ngayon, at siya na ang kanilang naging katuwang. Hindi tumutol si Terence, wala naman siyang dapat ikatakot. Kahit na malantad ang kanyang mga bakas, mayroon pa rin siyang sapat na kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili. Kung tungkol naman sa kung ano ang mangyayari sa walang malay na yaya na si Logan, maaari na lamang niyang ipaubaya ito sa tadhana. Napakabilis ng agos ng Kappa sa tubig, at isinama nito sina Terence at ang health maintenance na si Logan sa ilog. Maya-maya lang, nasa dulo na sila ng ilog. May isang malaking gate sa harap nila, pero hindi pa ito ganap na nakasara. Nang makalapit ang Kappa, biglang lumitaw ang isang maliit na butas sa gitna, sapat lang para madaanan ng isang tao. Nasa likod ng gate ang hagdanan. Pwede ka lang umakyat sa hagdanan at lumabas, paliwanag ni Kappa at pumasok, at sumunod naman si Terence sa kanya habang hawak ang health maintenance na si Logan. Pagdaan pa lang ng dalawa sa gate, hinaila na sila ni Kappa palabas ng tubig. Sa harap nila ay isang malaki at bakanteng butas ng puno. Hindi nila makita ang tuktok ng puno. Ang alam lang nila ay napakataas ng hukay sa loob ng puno, at may mga paikat na baitang sa panloob na pader. Hindi kalabisan na sabihing isa itong hagdan. Bilasan mo, ang mundo sa labas ay nasa tuktok ng hagdan ng langit. Babala ng Kappa, at saka ito naglakad patungo sa isang kuweba na may kurtina ng tubig sa harap nito. Hoy! Ano ang nasa likod nitong kuweba ng kurtina ng tubig? Bakit ang ingay-ingay? Tanong ni Terence, na may kuryosidad. Marami siyang naririnig na ingay sa unahan, na para bang may nagtitipon. Nasa likuran natin ang panloob na hardin. Kasal ng ating amo ngayon at maraming bisita ang inimbitahan niya. Siyempre, magiging masigla ito. Bakit ba ang dami mong pakialam? Teren at umalis na tayo. Kung hindi, hindi tayo makakaalis kung matuklasan tayo. Pagmamakaawa ni Kappa. Kasal. Mahilig din ba kayo rito? Ngumiti si Terence, pero ayaw pumasok. Hinaila niya ang walang malay na si Logan paakyat sa hagdan. Kahit anong mangyari, hindi na siya maaaring mag-aksaya ng oras dito. Nakahinga ng maluwag ang Kappa, iniisip na sa wakas ay naipal-ayos na nito ang dalawang Diyos ng salot. Ngunit bago pa man ito makalabas ng kuweba, biglang bumalik si Terence na may dang health maintenance na si Logan, at nagmamadaling bumalik na may gulat na ekspresyon. Hindi mo na naman babawiin ang sinabi mo, di ba? Nagulat si Kappa at mabilis na nagmakaawa, wala na talaga akong mga butil ng tubig. Nasa kamay na ng guro ang butil ng banal na tubig, kaya huwag mo nang isipin na kunin ito maliban na lang kung kamatayan ang hinahanap mo. Nagmamakaawa ako sa iyo, umalis ka na. Hindi ako pwedeng umalis. Umiling si Terence habang nakangiti ng mapait. Bakit hindi ka makaalis? Nandito lang ang hagdan, umakyat ka lang at lalabas ka na. Huwag mong sabihing hindi ka nga marunong umakyat. Nataranta ang Kappa, iniisip na determinado si Terence na ipagpatuloy ang pang-iistorbo dito. Kilala ang mga tao sa kanilang kawalang hiyaan at walang kabusugan, lahat ng ito ay mga pang-uri na ginawa para sa mga tao. Kaya kung umakyat pero may nakasalamuha akong matagal ng karibal, kaya kailangan ko muna siyang iwasan pansamantala, sabi ni Terence nang may mapait na ngiti. Anong dating karibal? Hindi makapaniwalang tanong ni Kappa. Insektong kumakain ng utak. Seryosong sabi ni Terence. Para sa kaligtasan, nag-transform siya sa kanyang anyong espirito para galugarin ang lugar. Ang resulta ay nagpabigla sa kanya, ang kanyang matandang kaaway, ang insektong kumakain ng utak, ay sumisilip pababa mula sa itaas. Talagang natakot siya. Mabuti na lang at nag-ingat siya, kung hindi ay mapapahamak siya.
Walang duda na ang insektong kumakain ng utak ay isang walang talo na kalaban para kay Terence. Wala siyang magagawa dito gamit ang kasalukuyan niyang mga kasanayan. Malalagay lamang siya sa kawalan kung lalabanan niya ito. Totoo ngang nakatakas siya sa paghabol ng insektong kumakain ng utak noong huling beses sa kanyang kalagayang espiritual, ngunit iyon ay kung sapat na ang layo nila sa isa't isa. Kapag naging sapat na ang kanilang lapit, matutukoy siya ng insektong kumakain ng utak bilang isang espiritu, at saka lamang ito magiging isang malaking katatawanan. Hindi nang ahas si Terence na sumugal. Maaari na lamang siyang magtago ngayon sa abot ng kanyang makakaya mula sa insektong kumakain ng utak. Insektong kumakain ng utak. Ang ibig mo bang sabihin ay ang espesyal na sugo? Iyan ay isang nilalang nakapantay ng ating Panginoon. Nabigla rin ang Kappa. Malinaw na narinig na nito ang tungkol sa insektong kumakain ng utak. Bagamat hindi ito naniwala noong una, nagkaroon ito ng katuturan matapos itong pag-isipang mabuti. Bagamat ang insektong kumakain ng utak ay palaging magkasalungat sa kanyang Panginoon, pareho silang kanang kamay ng Panginoon. Ngayong kasal na ng kanyang Panginoon, hindi nakakagulat na ang insektong kumakain ng utak ay darating upang suportahan siya. Kaya dapat mo kaming ibalik agad at magtago. Sa pagkakataong ito, si Terence na ang sumugod sa kanya. Napansin niya na ang insektong kumakain ng utak ay medyo mataas pa rin, ngunit sa bilis nito, kahit na falling slowly lang ito, wala itong gaanong oras para sayangin. Paano tayo babalik? Kung gusto nating pumasok mula sa labas, buksan lang natin ang maliit na gate, at walang mag-aalaga. Pero kung gusto nating lumabas, buksan natin ang malaking gate, at tiyak na babala ang lahat ng nasa panloob na hardin dahil sa galaw na iyon. Hindi natin malalaman kung paano tayo namatay. Balis ang sabi ni Kappa. Kung gayon. Nag-isip sandali si Terence at nagpasya, paano kung ganito? Pumasok tayo sa panloob na hardin. Mag-isip ka ng paraan para itago ang lalaking ito. Maaari siyang mapunta sa kahit saang sulok basta't hindi siya matuklasan. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kanya. May sarili akong mga pamamaraan. Baliw ka. Nagulat ang Kappa. Hindi lang ang amo nito ang nasa loob, kundi lahat ng mga espiritual na halamang gamot dito ay natipon din. Kasabay nito, mayroon ding mga kilalang panauhin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Paano nito natatago ang isang buhay na tao tulad ni Faye na tagapangalaga ng kalusugan? Pero walang oras si Terence para sayangin dito, nasa sakop na niya ang insektong kumakain ng utak, at matutuklasan siya kung hindi siya aalis ngayon. Kahit ano paman, kailangan mong mag-isip ng paraan. Sige lang. Kasabay nito, nawala si Terence, naiwan ang isang natatarantang Kappa at ang isang walang malay na si Logan. Walang kahihiyang tao. Sa huli, walang nagawa ang Kappa kundi ang magtiis at isama si Logan na tagapangalaga ng kalusugan. Sa sandaling dumaan ito sa Water Curtain Cave, ginamit nito ang likas na kakayahan nito na pumasok sa tubig nang hindi nakikita upang magtago mula sa iba. Mabuti na lang at ang atensyon ng lahat ng bisita ay nasa amo nito sa oras na ito, at walang nakapansin dito. Sa wakas ay nagawa nitong palihim na makapasok ng walang anumang panganib. Pagkatapos noon, sinunod ng Kappa ang mga tagubilin ni Terence at natagpuan ang pinatagong sulok habang walang nakakapansin. Itinago nito ang walang malay na si Logan sa isang puddle sa sulok, tinakpan siya ng makapal na patong ng mga tuyong dahon at sanga. Matapos masigurong walang nakakapansin, nakahinga ito ng maluwag at maingat na naglakad patungo sa may-ari nito. 5,252. Mayroong mahigit 100 espiritong halimaw na may iba't ibang laki, bawat isa sa kanila ay may iba't ibang anyo. Tanging isang gwapong lalaki na may anyong tao ang tamad na nakahiga sa mataas na plataporma sa gitna. Iyon ang amo nito. Guro. Lumapit si Kappa, lumuhod, at yumoko. Bakit ang bagal mo? Bahagyang kumunat ang noo ng gwapong lalaki. Kung dati lang iyon, mapaparusahan sana niya ng husto si Kappa, pero espesyal ang araw na ito, kaya naman naging bukas palad siya. Inutusan niya, halika, alagaan mo ang aking holy water pearl at imulat mo ang mga mata ng lahat. Kumuha ang gwapong lalaki ng isang butil ng tubig mula sa kanyang bulsa. Hindi lamang mas malaki ang butil nito kaysa kay Terence, kundi ibang-iba rin ang liwanag na inilalabas nito. Malinaw at malinaw ang butil ni Terence, ngunit ang butil nito ay naglalabas ng isang mahiwagang banal na liwanag, na nagpapaisip sa mga tao na gustuhin itong sambahin.
Ang tanging depekto ay ang pagkakaroon ng mababaw na bitek dito, na lubos na nakabawa sa kinang nito. Kung hindi, mas sagrado at marangal sana ito kaysa ngayon. Opo. Magalang na kinuha ng Kappa ang butil ng banal na tubig mula sa kamay nito at sinimulang pakainin ang butil ng banal na tubig gamit ang natural na kakayahan ng tribong Kappa. Ang prinsipyo ay katulad ng pagpasok sa tubig at pagiging hindi nakikita. Binalot din nito ang butil ng banal na tubig ng manipis na patong ng tubig, ngunit ang patong na ito ng patong ng tubig ay malapit ng tuluyang masipsip ng butil ng banal na tubig, kaya kinailangan nitong patuloy na gamitin ang kakayahan nito hanggang sa maubos ito. Ha! Wala ka pa bang water bead? Gamitin mo na lang yan para pangalagaan ang holy water pearl, bakit ka pa magpapakahirap? Muling sumimangot ang gwapong lalaki. Kayang direktang sumipsip ng holy water bead ang isang buong ordinaryong water bead. Bagamat hindi nito kayang ayusin ang bitek, kaya naman itong maabot ang pinakamatinding yugto sa napakaikling panahon. Ito ang dahilan kung bakit niya tinawag si Kappa. Agad na natarante si Kappa at nauutal na sinabi, "Guro, may problema po sa butil ng tubig kamakailan lang. Kailangan itong masustansyang mabuti bago magamit. Basura. Hindi mo nga kayang hawakan ang ganito kaliit na bagay." Dumilim ang mukha ng gwapong lalaki at sumanghal, pagkatapos nito, makakatanggap ka ng 100 letigo. Opo. Salamat sa parusa ninyo, Panginoon. Mabilis na tugon ni Kappa. Sa ilalim ng pinakamahusay na pagkain ng Kappa, ang banal na liwanag ng banal na perlas ng tubig ay unti-unting lumakas. Noong una, hindi ito masyadong pinansin ng mga espiritong hayop ng lahat ng laki. Gayunpaman, nang matakpan ng liwanag ng banal na perlas ng tubig ang buong eksena, biglang tumahimik ang mga espiritong hayop at itinoon ang kanilang mga mata sa banal na perlas ng tubig, hindi makagalaw. Sa sandaling ito, isang biglaang boses ang narinig, "Oh! Ipinagmamalaki mo na naman ba ang mga kayamanan mo?" Nagulat ang grupo ng mga espiritong halimaw. Sino ang maglalakas loob na magsalita sa ganoong kawalang saysay na tono sa oras na ito? Ayaw ba nilang mabuhay? Lumingon siya at nakita ang isang puti at malambot na kulisap. Gayunpaman, ang kulisap na ito ay lubhang kakaiba. Mayroon itong pares ng pakpak na simbolo ng sinaunang lahi ng Godwin sa likod nito. Sa sandaling ito, lumilipad ito pataas ng walang anumang pagpipigil. Ayon sa mga patakaran ng mundo ng espiritual na halimaw, maliban kung may paunang abiso, ang ganitong uri ng mababang paglipad sa ibabaw ng ulo ay hindi naiiba sa isang direktang panghihikayat. Lalo na sa isang napakahalagang piging, ang ganitong uri ng pag-uugali ay parang pagsusumamo lamang ng kamatayan. Saan nanggaling ang mga kulisap na ito? Ang lakas ng loob mo talagang pasukin ang piging sa kasal ng Panginoong tagapagtanggol. Isang itim na unggoy na may 3 sungay sa ulo ang agad na tumalon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para magpasikat ito. Bagamat tinipon sila ng tagapangalaga sa ngalan ng kasal, napakaraming espiritong halimaw na may iba't ibang laki. Tiyak na magkakaroon ito ng pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahina. Dahil sa lakas nito na maihahambing sa gininto ang yugto ng core, natural lamang na hindi ito maglakas loob na mag-isa. Nag-aalala ito na hindi magkaroon ng pagkakataong ipakita ang mukha nito, ngunit ang pabaya na insektong ito ay dumating sa kanyang pintuan. Sa hitsura nito, ang hugis ng unggoy na may 3 sungay na ito ay mas malakas at mas dominante kaysa sa isang insekto. Ang malakas nitong masamang aura ay nagpapahirap sa mga tao na lumapit dito, lalo na sa dulo ng sungay ng unggoy na may 3 sungay. Ang bawat sungay ay may iba't ibang elemento. Ang tubig, apoy, at hangin ay pinagsama-sama, at sa huli ay naging isang malakas na kuneho na may 3 sungay. Ang lakas ng ataking ito ay maihahambing kahit papaano sa isang late-stage golden core cultivator. Kung ibang espiritong halimaw ang naroon, sapat na ang atake ng unggoy na may 3 sungay para mapa-atres sila. Kahit ang mga mas malakas dito ay mag-iisip ng 2 beses. Tutal, hindi dapat baliwalain ang kapangyarihan ng sungay na may 3 sungay ng unggoy na may 3 sungay. Sa kasamaang palad, isang insektong kumakain ng utak ang kaharap nito sa pagkakataong ito. Hindi man lang ito tiningnan ng insektong kumakain ng utak. Nang akmang tatamaan na nito ang sarili, biglang lumitaw ang isang napakatalas at mabangis na kuko sa katawan nito. Pagkatapos, hindi na nito pinansin ang sungay ng Trixiang at direktang kinagat ito.
Kasabay ng tunog ng pagkabali ng mga buto, ang mga sungay ng unggoy na may 3 sungay ay nabali sa harap ng mukha nito. Hindi lang iyon, nadurog din ang ulo nito, na naging isang pira-pirasong bangkay. Natahimik ng husto ang buong lugar. Lahat ng mga espiritong hayop, walang exception, ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang eksena ngayon lang ay nangyari ng napakabilis at hindi inaasahan. Talagang hindi nila ito matuno kahit sandali. Anong klaseng banal na nilalang ba ang insektong ito? Sa isang kisap mata, ang insektong kumakain ng utak ay lumipad na papunta sa gitna ng mataas na plataporma, at ang matalas nitong kuko na kakalabas lang ay walang pag-aalinlangang sumunggab sa kapa. Ang pakay nito ay syempre hindi ang kapa, kundi ang butil ng banal na tubig na nasa kanyang kamay. Kung gusto nito ang perlas ng banal na tubig, hindi kayang pigilan ng kapa. Gayunpaman, ang balakid na kinailangan nitong harapin ay hindi ang kapa, kundi ang Panginoon sa likod nito. Ang mababangges na kuko ng insektong kumakain ng utak ay sa wakas ay naharangan ng isang puting palad. Walang nakakagulat na momentum o resulta. Tila nagtama lang ng mahina ang dalawa, at pagkatapos ay pareho silang umatras ng malaki. Sok-sok! Gaya ng inaasahan sa Lord Protector. Ang dali-dali mo palang natutunaw ang atake ko. Hangang-hanga ako. Walang sinseridad na papuri sa kanya ng insektong kumakain ng utak. Pareho ka rin. Hindi rin masama ang espesyal na sugo. Matapos matulog ng daan-daang taon, ang lakas mo pa rin. Talagang namulat mo ang mga mata ko, sabi ng gwapong lalaki ng may mahinahong ngiti. Pagkasabi niya noon, nagkaroon ng ingay. Sa wakas ay napagtanto ng mga espiritong hayop ang pagkakakilanlan ng insekto. Ito ang espesyal na sugo na natutulog ng daan-daang taon. Hindi sila masisisi sa pagiging mabagal sa pag-react. Ang mga insektong kumakain ng utak ay noon pa man ay mahirap hanapin, at kakaunti lamang ang mga espiritong hayop na nakakita sa kanilang tunay na anyo. Bukod pa rito, ang kanilang mga anyo ay masalimuot at iba-iba, at kailangan nilang matulog ng daan-daang taon paminsan-minsan. Normal lang para sa kanila na hindi makapag-react ng ilang sandali. Gayunpaman, nakaramdam sila ng kaunting awa para sa unggoy na may 3 sungay. Nangahas itong atakihin ang maalamat na espesyal na sugo ng walang palm. Karapat-dapat itong mamatay ng labis-labis. Tutal, isa itong insektong kumakain ng utak, isang insektong kumakain ng utak na kapantay ng The Guardian sa usapin ng katayuan at lakas. 5,253. Talaga. Hindi ko pa rin maihahambing ang prestihiyo ng Panginoong tagapagtanggol, napakarami mong tauhan sa ilalim ng iyong pamumuno, at nasa ilalim mo ang 100 tao. Iba ako, nag-iisa lang ako, at isa lamang akong espesyal na sugo, ngunit sa totoo lang ay nasaktan ako sa maliliit na alipores na ito. Nahihiya talaga ako. Hindi mahulaan ang tono ng insektong kumakain ng utak. Napakabait mo, espesyal na sugo. Patawarin mo ako sa pagsasalita ng hindi tama, ngunit dahil sa reputasyon mo bilang isang insektong kumakain ng utak, sino ang maglalakas loob na maging tauhan mo? Pangungutya ng gwapong lalaki. Sa paningin ng insektong kumakain ng utak, lahat ng espiritong halimaw ay pagkain nito. Kung susundan nila ito, maaari silang maging pagkain nito anumang oras. Maliban na lang kung may butas sa kanilang utak, sino ang maglalakas loob na maging nakababata nitong kapatid? Totoo iyan. Nag-iisa ako para talagang maging panatag ang Panginoon. Hindi tulad ni Lord Guardian, makikita ang iyong katapatan. Gayunpaman, ipinapayo ko rin kay Lord Guardian na dahan-dahan lang. Kung napakaraming tao, napakaraming bibig din. Kung may sinumang bulag na hanggal na hahawak sa reverse scale ng Panginoon, natatakot ako na kahit si Lord Guardian ay hindi makakayanan ang mga kahihinatnan. Tumawa ang insektong kumakain ng utak. Huwag kang mag-alala. Hindi naman pumunta rito ang espesyal na sugo ng Panginoon para lang makipag-usap sa akin, di ba? Sabi ng gwapong laki habang sinusuri ito. Hindi naman yan. Nabalitaan kong malaki ang kasal ni Lord Guardian. Nagkataon lang na malapit lang ako at nagtulungan tayo. Makatuwiran naman na pumunta ako rito at batiin ka, di ba? Sabi ng insektong kumakain ng utak. Kahit na sinabi niya iyon, walang dala ang lalaking ito. Hindi lang niya pinatay ang unggoy na may 3 sungay para itatag ang kanyang awtoridad, kundi direkta rin niyang inagaw ang sagradong perlas ng tubig. Kahit anong tingnan niya, tila wala siya rito para bumati.
Nandito siya na may masamang intensyon. Gayunpaman, dahil sinabi na nito, hindi ito mapabulaanan ng gwapong lalaki sa harap ng lahat. Sa pinakamababa, hindi niya maiwaksi ang lahat ng pagkukunwaring magiliw sa harap ng lahat, kaya sinabi niya, kung gayon, kailangan kong pasalamatan ang espesyal na sugo para sa karangalan. Masyado kang magalang. Pumunta ako rito nang walang dala, basta't huwag kang mag-alala. Tutal, hindi naman ako katulad mo na may malaking pamilya at negosyo, at wala rin akong kayamanan. Kaya, ang magagawa ko lang ay maging makapal ang aking loob at pumunta rito para suportahan ka. Sabi ng insektong kumakain ng utak. Walang anuman, isang karangalan para sa iyo ang mapa rito, espesyal na sugo. Sagot ng gwapong lalaki ng may bahagyang ngiti. Nako! Mabuti naman at napakaunawain ni Lord Guardian. Gayunpaman, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan na sana ay mapagkasunduan ni Lord Guardian. Pagpapatuloy ng insektong kumakain ng utak. Wala siyang kabusugan. Halos sabay-sabay na lumitaw ang salitang ito sa puso ng lahat ng mga espiritong halimaw na naruroon. Ang pagganap ng insektong kumakain ng utak ay hindi lamang parang sa isang binata, kundi maituturing din itong isang sutil sa isang tiyak na antas. Kung mayroon mang ibang espiritong halimaw na nang-ahas na maging ganito kapangahas sa harap ng Panginoong tagapangalaga, matagal na sana silang namatay. Huwag mong sabihin gusto mo ang holy water pearl ko. Sabi ng gwapong lalaki na may bahagyang ngiti. Pwede ba? Nagliwanag ang mga mata ng insektong kumakain ng utak. Lahat ay naghahangad ng kayamanan tulad ng bid ng holy water, at hindi ito naiiba. Kung hindi, hindi sana nito ito inagaw ng walang pakundangan ngayon lang. Panginoong espesyal na sugo, pumunta ka sa aking piging sa kasal. Hindi mo lang dala ang dala mo, gusto mo pang kunin ang aking kayamanan. Angkop ba talaga ito? Agad na natuwa ang gwapong lalaki. Mukhang hindi angkop. Kalimutan mo na nga. Mabilis na sumuko ang insektong kumakain ng utak. Hindi ang butil ng banal na tubig ang pakay nito, at biglaan lamang itong nagkataon. Agad itong nagbago ng isip at sinabing, kung titingnan ang kabuoang sitwasyon, ang may pinakamaraming mata at tainga ay walang iba kundi ikaw, Panginoong tagapagtanggol. Lahat ng bulaklak at puno ay iyong mga mata at tainga. Walang kahit isang galaw sa lupa ang makakaligtas sa iyong kontrol. Kaya naman, nais kong abalahin si Panginoong tagapagtanggol upang tulungan akong makahanap ng isang tao. Mga tao. Bahagyang nagulat ang gwapong lalaki. Oo, isang taong nagsasanay na nagngangalang Terence. Diretsyong sabi ng insektong kumakain ng utak. Hindi nito inakala na nasa bukid pala si Terence nang sabihin iyon. Nasa kalagayan lang pala siya ng espirito na hindi nila madaling matukoy. Anong problema? May sama ba ng loob ang espesyal na sugo laban sa taong ito? Tanong ng gwapong lalaki ng may malaking interes. Siya ang pagkain ko. Walang sino man ang maaaring humawak sa kanya maliban sa akin. Ang sino mang humawak sa kanya ay mamamatay. Nagbanta ang insektong kumakain ng utak. Hindi nakakapagtaka na labis itong nag-aalala kay Terence. Bihira nitong makaligtaan ang kanyang biktima, at ang isang tao ay nakatakas mula sa mga mata nito. Ito ay isang walang kapantay na karanasan, at pinatunayan nito ang pagiging kakaiba at lakas ni Terence. Para dito, ito ay isang walang kapantay na pagkain ng tao, at pagsisisihan nito habang buhay kung makaligtaan ito. Paano kung hindi ako pumayag? Biglang lumubog ang ekspresyon ng gwapong lalaki. Ang banta ng insektong kumakain ng utak ay epektibo laban sa ibang mga espiritong halimaw, ngunit wala itong epekto sa kanya. Hindi ka sumasang-ayon. Hindi ka ba natatakot na magdulot ako ng kaguluhan dito? Sigurado ka bang kayang tiisin ng sinaunang balon mo ang pagpapahirap ko? Ngumisi ang insektong kumakain ng utak at tinitigan siya ng masama. Kahit sino pa ang mas malakas, isang bagay ang sigurado. Kung talagang maglalaban sila, kahit papaano ay masisira ang lugar na ito, at natural na masisira ang tinatawag na piging ng kasal. Huwag kang magbiro. Nagbago ang ekspresyon ng gwapong lalaki. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob ako? Walang pakundangang tumawa ang insektong kumakain ng utak. Kasabay nito, hinubad nito ang katawan nitong insekto at naging isang napakabangis at nakakatakot na limaw. Ang bawat bahagi ng katawan nito ay isang kakilakilabot na pag-iral na ginaya nito matapos lamunin ang iba pang makapangyarihang mga espiritong halimaw.
Ito ay halos isang sukdulang sandatang pamatay na nagtipon ng pinakamalakas na bahagi ng lahat ng lokal na mga espiritong halimaw. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Sandali, binunot ang mga espada at busog. Ang iba pang mga espiritong halimaw na nasa eksena ay biglang nawala ng malay kung ano ang gagawin. Bagamat itinuturing silang mga nakababatang kapatid ng mga tagapangalaga, ang kanilang lakas ay hindi sapat upang lumahok sa isang napakataas na antas ng labanan. Tulad ng unggoy na may 3 sungay kanina lang, halos sila ay parang pamangwit ng kanyan. Mabuti na lang at hindi naman talaga nag-away ang magkabilang panig matapos ang ilang sandali ng tensyon. Biglang tumawa ang gwapong lalaki at sinabing, "Sige, naghahanap lang ako ng makakasama. Dahil kasal natin ngayon, papayag ako sa maliit na pabor na ito. Kung gayon, kailangan kong pasalamatan ang Panginoong tagapagtanggol." Ang insektong kumakain ng utak ay mabilis na bumalik sa hindi nakakapinsalang anyo nito, na ibang-iba sa nakakatakot na anyo ng sandata. "Hindi kita pauuwiin." Agad na gustong paalisan ng gwapong lalaki ang bisita. Bagamat ngayon ang kanyang mahalagang araw, walang sino man ang makakayang kumain ng isang masamang bisita tulad ng insektong kumakain ng utak. Hindi siya natatakot sa insektong kumakain ng utak, ngunit natatakot siyang masira ng insektong kumakain ng utak ang kanyang mabuting bagay. Walang puso talaga ang tagapangalaga. Hindi man lang niya ako hiniling na manatili para sa isang tasa ng alak sa kasal. Kung ganoon nga, kalimutan mo na lang. Ngumiti ang insektong kumakain ng utak, tumalikod, at lumipad patungo sa yungib ng kurtina ng tubig. Nang makitang napaka-kooperatiba nito, lahat ng mga espiritong hayop, kasama na ang gwapong lalaki, ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag. Talagang hindi mahulaan ang mood ng insektong kumakain ng utak, na siyang naglalagay sa kanila sa ilalim ng matinding pressure. Kung hindi aalis ang insektong kumakain ng utak, magiging magulo ang piging ng kasal na ito. Gayunpaman, nang malapit na sila sa Shuilientong, biglang tumigil ang insektong kumakain ng utak, at muling nabara ang puso ng lahat ng mga espiritong halimaw. 5,254. Sige, kung hindi mo mahanap si Terence, tulungan mo naman akong maghanap ng ibang grupo ng mga tao. Hindi ko alam ang mga pangalan nila, pero ayos lang basta mga 10 lang sila na magkakasamang nagtatrabaho. Hindi naintindihan ng iba ang ibig sabihin nito, ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nagtatago siya sa isang sulok. Malinaw na tinutukoy ng insektong kumakain ng utak si Linlin at ang iba pa. Kapag sinimulan na nito silang targetin, magiging malaking problema ito. "Sige," sabi niya. Mabilis na tumugon ang gwapong lalaki sa pagkakataong ito. Halata na sabik na siyang paalisan ang insektong kumakain ng utak sa lalong madaling panahon. Tutal, ang insektong kumakain ng utak ay isang salot para sa kanya. "Maraming salamat. Gayunpaman, Panginoong tagapagtanggol, dapat ay bilasan mo. Huwag mo akong paghintayin ng matagal, kung hindi ay mapipilitin na naman akong bumalik at guluhin ka." Umalis ang insektong kumakain ng utak at nagbanta. Sa wakas, umalis ang insektong kumakain ng utak. Hindi mapapansing nakahinga ng maluwag ang gwapong lalaki. Nasa sabik siyang ibigay ang butil ng banal na tubig sa mga espiritong halimaw upang mapalawak ang kanilang kaalaman, ngunit ngayon ay wala siya sa mood. Itinabi niya ang butil ng banal na tubig. Tungkol naman sa kapa, gamulong ito at gumapang sa gilid. Kahit na sandali pa lamang nito pinapakain ang butil ng banal na tubig, halos maubos na ito. Sa puntong ito, isang matandang Ores Core Stage Spirit Beast ang tumayo at nagmungkahi, "Lord Protector, dumating na ang magandang panahon. Bakit hindi mo imbitahan ang bagong ginang para makilala natin, para malaman natin kung sino ang Our Lady Protector?" "Oo. Dali, imbitahan ninyo ang bagong ginang." Sumama rin ang iba pang mga spirit beast. Ngumiti ang gwapong lalaki nang marinig ito. Nang makitang masaya ang lahat ng mga espiritong hayop, sinabi niya, "Mabuti naman. Panahon na para makilala niya kayong lahat, para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. May isang tao, imbitahin ninyo ang bagong ginang." Pagkatapos niyang magsalita, agad na nagtungo ang 4 na magagarbong katulong sa Marangyang Tolde sa likuran upang anyayahan ang bagong ginang na lumapit. Siyempre, lahat sila ay binago mula sa mga espiritong hayop at hindi purong tao.
Walang ganap na koneksyon sa pagitan ng lakas at kaharian ng isang spirit beast pagdating sa pagbabagong anyo bilang tao. Nakadepende ang lahat sa kung mayroon ba o wala ang isang tao ng talento sa larangang ito. Ang ilang spirit beast ay hindi kayang magbagong anyo bilang tao kahit na naabot na nila ang isang napakataas na kaharian, habang ang ilan ay kayang gawin ito sa foundation stage, tulad ng 4 na katulong na ito. Kasabay nito, sa wakas ay bumalik na sa orihinal nitong masayang kapaligiran ang piging. Lahat ng mga espiritong halimaw ay nagtatawanan at nag-iiho, ngunit medyo naging mabigat ang pakiramdam ni Terence. Hindi nakakaiba na ang insektong kumakain ng utak ay humanap ng gulo sa kanya. Tiwala siyang makakatakas siya mula sa kanila, ngunit ngayon ang insektong kumakain ng utak ay nakatuon na sa mga taong malamig ang paningin. Talagang nakakabahala ito. Kung iyon lang, hindi sana ganoon kasama. Pero kahit gustuhin ng insektong kumakain ng utak na hanapin si Linlin at ang iba pa, hindi rin ganoon kadali. Tutal, mahirap makita ang lupa kahit sa himpapawid. Maliban na lang kung malakas ang banal na pandaman ng isang tao, napakahirap maghanap sa isang malaking lugar mula sa himpapawid, naranasan na ito ni Terence dati. Pero ang problema ay ang insektong kumakain ng utak ay nagbunyag ng isang mensahe na nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Ang gwapong lalaki sa harap niya, na tinatawag na tagapagtanggol, ay may mga mata at tainga. Halos lahat ng mga bulaklak at puno ay mga mata at tainga niya. Sa tulong niya, sandali na lang at naabutan na ng insektong kumakain ng utak ang kinaroroonan ni Linlin at ng iba pa. Ano ang dapat niyang gawin? Noong nakaraan, masyadong kumpiyansa ang insektong kumakain ng utak, kaya pinakawalan nito si Linlin at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, sumugod na ito ng walang dahilan. Dahil nabanggit niya ito, ibig sabihin ay gagawin nito ang lahat para mahuli si Terence. Pagdating talaga doon, wala nang magagawa si Terence kung hindi niya ito matalo o makatakas. Nagmamadali si Terence, kailangan niyang mag-isip ng plano sa lalong madaling panahon, kung hindi ay hindi kapanipaniwala ang mga kahihinatnan. Mabuti na lang at ngayon ang araw ng kasal ng gwapong lalaki. Dahil sa tensyon na doon niyang relasyon sa insektong kumakain ng utak, kahit papaano ay hindi niya ibibigay ang lahat ng kanyang pagsisikap para mahanap ang taong para sa insektong kumakain ng utak, kaya naman may kaunting oras pa si Terence para mag-isip ng solusyon, syempre, kahit kaunti lang. Habang nag-iisip si Terence ng paraan para makalabas, sa wakas ay lumabas na ang bagong dating na babae. Uminit ang paligid nang umakyat ang babae sa entablado at tumabi sa gwapong lalaki. Kasabay nito, natigilan si Terence sa paglitaw ng taong iyon. Ang bagong ginang ay si Yubi. Nagtoast ang lahat ng mga espiritong hayop na naruroon para sa bagong ginang. Pagkatapos mag-toast, agad silang nagsimulang mag-usap. Isa sa kanila ang tumayo at nagtanong para sa lahat ng mga espiritong hayop, Panginoong tagapagtanggol, bakit tao ang bagong ginang? Kahit na pareho silang nasa anyong tao, ang aura ng isang tao at isang spirit beast ay lubos na magkaiba. Mapapansin ng sinumang spirit beast na ang bagong ginang na ito ay talagang isang purong tao. Ang dakilang Panginoong tagapagtanggol ay talagang magpapakasal sa isang babaeng tao bilang kanyang asawa. Kakaiba talaga ito. Totoo ngang alam nilang lahat na mahilig magbagong anyo ang Panginoong tagapagtanggol. Kahit ang malalapit na tagapag-alaga sa paligid niya ay kailangang isaalang-alang kung maaari ba silang magbagong anyo sa anyong tao bilang pangunahing pamantayan. Ang kanilang mga kilos ay hindi naiiba sa isang tao. Gayunpaman, ito ay isang kagustuhan lamang at hindi nito binago ang kalikasan ng mga espiritong hayop. Higit sa lahat, anong uri ng supling ang iluluwal ng Panginoong tagapagtanggol at ng isang babaeng tao? Tao, espiritong hayop, o kalahating orc? Iniwas ng gwapong lalaki ang tingin sa karamihan at dahan-daang sinabi, kung hindi siya isang babaeng tao, bakit ako magdaraos ng ganito kagandang piging ng kasal? Sa pangkalahatan, ang engranding kasal ng isang espiritual na halimaw ay hindi magiging ganoon ka-espesyal. Kahit na kailanganin ng isang tagapag-alaga na magsagawa ng isang seremonya, tiyak na ito ay isang seremonya na natatangi sa mga espiritual na halimaw. Hindi ito magiging isang kasal na tulad ng sa isang tao. Ngayon, ang lahat ay inihanda para sa bagong ginang. Para maging tumpak, ito ay inihanda para kay Yubi. Kung gayon, maaari na bang ipakilala ni Lord Guardian ang asawa ng ating Guardian sa lahat?
Tanong ng isang spirit beast na may kuryosidad. Sige, sasagutin ko ang iyong kuryosidad. Tumingin ang gwapong lalaki kay Yubi sa tabi niya ng may mapagmalasakit na tingin. Nagsalita siya sa isang mapagmataas na tono na halos parang pagyayabang. Siya ay orihinal na disipulo ng sekta ng espiritu ng dahon ng Sinaunang Alliance, at ang kanyang pangalan ay Yubi. Sa pagkakataong ito, pumunta siya rito nang hindi sinasadya at orihinal na magiging parangal ng isang tao. Gayunpaman, bigla kong natuklasan na ang kanyang pangangatawan at pamamaraan ng paglilinang ng isip ay lubos na tugma sa akin. Nagkataon lang na gusto ko ring subukan ang maalamat na pamamaraan ng dual cultivation, kaya siya ay naging asawa ko. Kaya ganoon nga. Sa wakas ay naintindihan na ni Terence kung bakit nandito si Yubi, ngunit ang nakakapagtaka sa kanya ay ang kasalukuyang kalagayan ni Yubi. Ang babaeng ito na may malalalaking aura ay masunaring nagiging isang nobya, at hindi man lang nagpakita ng anumang senyales ng pagtutol. Nadroga ba siya gamit ang kung anong uri ng droga na nakakalito sa isipan? 5,255. Ito ang unang reaksyon ni Terence, at ang malamang na senaryo. Gayunpaman, pinagmasdan niyang mabuti ang kilos ni Yubi at natuklasang walang pagkakaiba mula dati. Sa pinakamarami, mayroong kaunting kahihiyan. Natural lang ito. Walang sino man ang hindi mapapahiya kapag sila ay naging nobya ng iba, kahit isang pambihirang babae tulad ni Yubi. Gayunpaman, paano magiging handa si Yubi na pakasalan ang isang espiritual na halimaw? Ito kaya ang maalamat na pag-ibig sa unang pagkikita. Hindi alam ni Terence ang nangyayari, ngunit si Yubi ay nasa tabi mismo ng gwapong lalaki. Hindi siya naglakas loob na tanungin ito kung ano ang nangyayari. Tutal, ang gwapong lalaki ay isang nilalang na kayang labanan ang mga insektong kumakain ng utak ng harapan. Kung ang sinaunang espiritu ni Terence ay biglang susulpot, maaaring matuntin siya, at mahihirapan siyang makatakas. Isa pa, wala nang oras si Terence para pakialaman ang problema ni Guan Muyo. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para malutas ang problema. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang paglalakbay na ito, kung hindi niya narinig ang mga salita ng insektong kumakain ng utak, maaaring patuloy pa ring hanapin ni Terence si Linlin at ang iba pa, ngunit ngayon ay nagbago na ang isip niya. Kung hindi niya masisiguro na nakatago ang mga ito, magiging walang silbi kahit na matagpuan niya sila. Maaari pa nitong palalain ang sitwasyon, dahil tiyak na maaabutan siya ng insektong kumakain ng utak. Maliban na lang kung kaya niyang putulin ang pinagmumula ng natuklasan ng insektong kumakain ng utak, na siyang gwapong lalaking nasa harap niya na nagsasabing kaya niyang kontrolin ang lahat. Sayang naman at isa na naman itong ganap na maling panukala. Kung may kakayahan lang si Terence na harapin ang gwapong lalaking ito, hindi sana siya gaanong matakot sa insektong kumakain ng utak. Tutal, pareho naman ang antas ng dalawa. Kasabay nito, patuloy pa rin ang pagdiriwang. Sa ilalim ng paghihikayat ng mga espiritong halimaw, inihain pa ng gwapong lalaki ang kanyang tasa kay Yubi sa harap ng lahat. Laking gulat ni Terence nang gawin ni Yubi ang sinabi sa kanya, kahit hindi man lang nagpakita ng anumang senyales ng pagkadismaya. Kakaiba ito. Hindi nagtagal ang piging ng kasal. Hindi dahil sa pinipigilan ng mga espiritong halimaw ang kanilang mga sarili, kundi dahil dumating na ang oras at nagsimula sila ng isang bagong yugto ng sama-samang hiyawan, guluhin ang silid ng mga ikakasal. Guluhin ang silid ng mga ikakasal. Guluhin ang silid ng mga ikakasal. Pinagpawisan si Terence habang nakikinig. Sa totoo lang, interesado rin siya rito. Kung hindi lang siya takot matuklasan, at kung apurahan ang sitwasyon, hindi siya mag-aatubiling sumali sa kasiyahan. Curious siya kung paano kikilos ang isang babaeng may pusong lalaki tulad ni Yubi sa silid ng kasal. Magiging interesante ito kahit ano paman. Naglilibang sa silid ng kasal. Kung gayon, dahil tradisyonal na ritual ito ng tao, gumawa tayo ng eksena sa silid ng kasal. Agad na tinanggap ng gwapong lalaki ang kanyang payo. Gayunpaman, habang isinasama nila ang gwapong lalaki at si Yubi sa marangyang malaking tolda sa likuran, isang kakaibang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa isang sulok na walang pumansin. Para mas tumpak, isa itong hysterical na sigaw. Ang pinagmulan ng sigaw ay kay Logan Therapist. Sa katunayan, hindi siya masisisi dito.
Sino mang hinayla papunta sa tubig ng isang halimaw na tulad ng isang kapa at nawala ng malay, at pagkatapos ay biglang nagising at natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang malaking grupo ng mababangges at nakakatakot na mga spirit beast, ay likas na sisigaw, maliban na lang kung siya ay pipi. Gayunpaman, nang sa wakas ay tumugon si Logan, gusto pa niyang magpakamatay. Kung hindi lang siya sisigaw dahil sa kanyang nakatagong posisyon, hindi mataas ang posibilidad na matuklasan siya ng mga espiritong halimaw na ito na nakalubog sa awit ng silid ng kasal. Ngunit ngayon, siya na lamang ang naging sentro ng atensyon ng mga manunood. Tao. Nagtinginan ng grupo ng mga espiritong halimaw. Kung ibang lugar lang iyon, tiyak na susugod sila at kung sino man ang umagaw nito ay makukuha iyon. Gayunpaman, hindi ito ang nangyari. Teritoryo ito ng Panginoong Tagapagtanggol. Lahat ng malakit maliit ay tanging ang Panginoong Tagapagtanggol lamang ang makapagpapasya. Ang tanging kahihinatnan para sa kanila na gumawa ng desisyon ng walang pahintulot ay kamatayan. Bahagyang nagulat din ang mukha ng gwapong lalaki, ngunit nanatili lamang ang kanyang mga mata kay Faye na nag-aalaga ng kalusugan ng ilang sandali bago siya umiwas ng tingin at walang pakialam na sinabi, ang mga nagpapatrulyang bubuyog. Narito. 12 ng mga nagpapatrulyang bubuyog ang lumipad sa himpapawid. Paano siya nakapasok? Tanong ng gwapong lalaki sa misteryosong tono. Tahimik ang lahat ng nagpapatrulyang bubuyog. Malaking araw ngayon at napakaraming espiritong halimaw ang nagtipon dito. Talagang hindi sila nang ahas na ibaba ang kanilang bantay. Bawat nagpapatrulyang bubuyog ay nakabantay at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi nila binababa ang kanilang bantay kahit isang sandali mula simula hanggang katapusan. Akala nila ay isa itong planong walang kahirap-hirap, ngunit hindi nila inaasahan na makakapagpapasok ng isang buhay na tao. Paano ito naging posible? Sige, puputulin ko ang sarili ko sa kalahati. Sabi ng gwapong lalaki sa mahinang tono. Sa simula, hindi naintindihan ng mga espiritong halimaw ang ibig niyang sabihin. Nang magsimulang magpatayan ang mga nagpapatrulyang bubuyog, saka lamang nila napagtanto na ang tinatawag na kalahating pagpapakamatay ay nangangahulugan na kalahati ng mga nagpapatrulyang bubuyog ay magpatayan. Ang tagapangalaga ay mahigpit pa rin gaya ng dati. Habang pinapanood ang mga nagpapatrulyang bubuyog na nagiging mga bangkay at nahuhulog mula sa langit, namamanhid ang anit ni Logan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan ang sitwasyon. Hindi niya man lang napansin ang presensya ni Yubi. Ang alam niya lang ay mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Napakalupit at walang awa ng lalaking iyon sa sarili niyang mga nasasakupan. Bilang isang tagalabas, hindi niya maisip na mabuhay pa ngayon. Totoo nga, bago pa man matapos magpatayan ang mga nagpapatrulyang bubuyog, nakapagdesisyon na ang gwapong lalaki tungkol sa kapalaran ni Logan. Patayin mo siya. Kung sa ibang pagkakataon pa, kahit na mahuli nila ang isang taong magsasaka, hindi nila ito papatayin, dahil kailangan pa rin nilang magbigay ng parangal sa Panginoong iyon. Ngunit iba ang araw na ito. Ngayon ang kasal ng gwapong lalaki, at ang pabaya na taong ito ay nang ahas na guluhin siya. Siyempre, ang resulta ay kamatayan. Pagkarinig pa lang ng boses ng gwapong lalaki, agad na binuhat ng spirit beast na pinakamalapit sa kanya si Logan at muntik nang mabali ang leeg nito sa susunod na sandali. Sa sobrang takot ni Logan ay hindi na siya makagawa ng kahit anong ingay, at tanging pagpupumiglas lang ang nagawa niya ng walang magawa at walang saysay. Tiningnan ni Terence ang eksenang ito at nag-alangan. Nag-aalala siya para kay Linlin at sa iba pa. Kahit ang kanilang panganib ay hindi na malulutas ngayon. Kung ililigtas niya si Logan, napakaraming spirit beast dito, at mayroong isang makapangyarihang nilalang nakapantay ng insektong kumakain ng utak. Halos wala ang antas ng tagumpay. Kahit na magtagumpay siya, malalantad si Terence. Paano niya maiisip ang paraan upang harapin ang susunod na panganib? Pero hindi kayang panoorin ni Terence na mabali ng ganito ang leeg ni Faye, isang health maintenance. Wala siyang tunay na pagkakaibigan dito, at nailigtas na niya ang buhay nito noon, ginawa na niya ang lahat pero hindi talaga kayang iwan lang siya ni Terence ng basta-basta. 5,256. Habang iniisip ni Terence ang pagsusugal, biglang nagsalita si Yubi, sandali lang. Napadako ang tingin ng grupo ng mga espiritong halimaw sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang asawa ng bagong tagapangalaga.
Nagtanong ang gwapong lalaki, Ginang, may sasabihin po ba kayo? Dahil ikakasal na tayo, hindi ko pwedeng iwan ang pamilya ko. Hayaan mo na siya, at siya na ang magiging pamilya ko, sabi ni Yubi. Nang sabihin niya ito, kalmado ang ekspresyon ng mukha niya. Walang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya. Ang pamilya niya. Kumunat ang noo ng gwapong lalaki. Siyempre, ayaw niyang basta-basta na lang mawala ng malay si Logan na nag-aalaga ng kalusugan. Gayunpaman, dahil bihirang magsalita si Yubi, lalo na sa ganitong pampublikong lugar, para sa kapakanan ng hinaharap, hindi niya maaaring hindi ito pagbigyan. Ang masasabi lang niya, sige, pero kailangan munang ipaliwanag ng pamilya ng dalagang ito kung paano sila nakalusot ng palihim. Pagkasabi niya nito, agad na natakot ng nakakuloko ang kapa sa sulok. Kapag naipaliwanag na ni Logan ang buong kwento, mamamatay na ito. Ako. Blanko ang isip ni Logan, ng mga sandaling iyon, pero hindi naman siya tuluyang natulala. Nauutal siyang sambit, ako. Hindi sinasadyang nakain ako ng bulaklak na kumakain ng tao. Sa kalagitnaan, nagpupumiglas ako ng buong lakas. Maya-maya, hindi ko alam kung bakit. Paggising ko, narito na ako at tulala. Nakarating ako rito ng tulala. Magiliw na ngumiti ang gwapong lalaki, ngunit agad na dumilim ang kanyang mukha. Kalokohan. Gamit ang iyong lakas, paano ka makakawala sa pagkakasabit ng bulaklak na kumakain ng tao na twin stem? Bukod pa rito, kahit na pinalad kang makawala, dapat ay nahulog ka sa hardin ng 100 halaman, hindi sa panloob na hardin na ito. Alang-alang sa iyong sariling buhay, sa palagay ko ay mas makabubuti para sa iyo na sabihin sa akin ang totoo. Ako. Gustong patayin ni Logan, si Terence sa kanyang desperasyon. Dahil hindi niya nakita si Terence rito, inakala niyang patay na si Terence o nakatakas. Hindi mahalaga kung alin iyon. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Ang alam ko lang ay noong nahihirapan ako sa isang tulala, parang nakakita ako ng isang malaking puting uod. Mayroon itong pares ng pakpak. Parang wala akong pakpak. Hindi ko talaga matandaan. Siguro natulala ako at nanaginip. Paggising ko, nandito na ako. Totoo ang sinabi ko. Insektong kumakain ng utak. Hindi masyadong pinansin ng gwapong lalaki noong una, ngunit biglang naging seryoso ang mukha niya nang marinig ito. Maaari niyang baliwalain ang lahat ng iba pa, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang insektong kumakain ng utak na si Moody. Nagpakita rin ng itsura ng pagkaunawa ang iba pang mga espiritong hayop nang marinig nila ito. Hindi nakakapagtaka na ang taong ito ay lilito sa lugar na ito nang walang nakakaalam. Kahit ang napakaraming nagpapatrulyang bubuyog ay hindi siya mahanap. Lumalabas na gawa ito ng mga insektong kumakain ng utak na may katuturan. Maliban sa mga insektong kumakain ng utak, walang ibang nilalang ang maaaring magtago mula sa kanilang pananaw at magdala ng isang buhay na tao rito. Dahil sa paunang kaalamang ito, kahit ang gwapong lalaki ay hindi sinasadyang piniling maniwala rito. Hindi niya maiwasang bamulong, itinatapon ang isang buhay na tao rito nang walang dahilan. Anong ibig sabihin ng lalaking ito? Gusto ba niyang magpasikat sa akin? Malabo kong natatandaan na may sinabi ang bulate, pero hindi ko matandaan kung ano talaga iyon, pero malabo kong natatandaan na regalo iyon para sa pulong. Maingat na dagdag ni Logan. Regalo para sa pulong. Ang ganda naman ng regalo para sa pulong. Wala nang pag-aalinlangan ang gwapong lalaki. Wala na siyang pakialam sa kalusugan ni Faye, sa buhay man o sa kamatayan. Wala na siyang pakialam dito at naghanda na lang na pumasok sa silid ng mga nobya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kapa sa sulok nang makita ito. Ito ay isang paglalakad sa bingit ng buhay at kamatayan. Ngunit ang medyo nakapagpaisip dito ay malinaw na ito ang lihim na nagdala ng Logan, at wala itong kinalaman sa mga insektong kumakain ng utak. Bukod dito, hindi pa ito nakakita ng insektong kumakain ng utak mula simula hanggang katapusan, kaya paano nagawang pag-usapan ng lalaking ito ang mga insektong kumakain ng utak nang hindi maipaliwanag. Ang hindi niya alam ay lahat ng ito ay nagmula sa kalusugan ng espiritu ni Terence na paulit-ulit na sinasabi ni Logan. Kung hindi niya ilalabas ang surot na kumakain ng utak, hindi magiging ganoon kadaling makalusot dito.
Muling pinalibutan ng grupo ng mga espiritong halimaw ang gwapong lalaki at si Yubi habang patungo sila sa malaki at marangyang tolda. Hindi inaasahan, biglang huminto si Yubi at sinabing, gusto ko pa ring makipag-usap sa aking pamilya bago ang gabi ng kasal, ngunit wala na akong pagkakataon sa hinaharap. Sana ay matupad ninyo ang aking hiling. Kung gayon. Sige, pero huwag mo akong paghintayin ng matagal. Ang gwapong lalaki ay hindi inaasahang madaling kausap. Bagamat nagpakita rin siya ng malupit at malamig na panig kanina, kahit papaano ay naging mabuti siya kay Yubi, ang kanyang bagong asawa. Pagkatapos sabihin iyon, agad na pinangunahan ng gwapong lalaki ang grupo ng mga spirit beast para ipagpatuloy ang pag-inom at pagsasaya. Sa kabilang banda, tinawag ni Yubi si Logan, na ang mga binti ay mahina, at patuloy na naglakad patungo sa malaki at marangyang tolda. Manatili kayong apat sa labas. Utos ni Yubi sa apat na babaeng katulong na malapit na nakasunod sa kanya. Pero, nagkatinginan ang apat na katulong. Pero ano? Mula ngayon, ako na ang magiging kerida mo. Huwag mong sabihing walang silbi ang mga sinasabi ko. Nagmukhang matriarke si Yubi at sinabing. Hindi nangangahas ang katulong na ito. Dali-daling tumango ang apat na katulong bilang pagsang-ayon. Nakita na nilang lahat kung paano hinangaan ng gwapong lalaki si Yubi. Kung talagang masasaktan nila ang bagong kerida na ito, wala ni isa sa kanila ang mabubuhay sa hinaharap. Agad na ipinasok ni Yubi si Logan sa loob ng tolda. Marangya ang dekorasyon sa loob, ngunit hindi man lang ito tiningnan ni Yubi. Lumingon siya kay Logan at sinabing, sabihin mo sa akin, anong problema mo? Hindi ba't kakasabi ko lang? Tumawa si Logan. Ayaw mo bang sabihin sa akin? Kalimutan mo na nga. Iniisip ko sanang maghanap ng pagkakataon para makatakas ka, pero mukhang hindi mo na kailangan iyon ngayon. Sabi ni Yubi nang may walang pakialam na ekspresyon. Huwag. Huwag. Pakiusap, huwag. Biglang nabalisa si Logan at nautal, pero ano? Tanong ni Yubi habang nakatingin sa kanya. Pero hindi ako nangangahas na sabihin. Sabi ni Fei Liangsheng nang may mapait na mukha. Hindi ka nangangahas na sabihin. Bakit hindi mo nangangahas na sabihin? Sa kabaligtaran, napukaw ang interes ni Yubi. Naramdaman niya lang na abnormal si Logan na nag-aalaga ng kalusugan, kaya nagtanong siya ng biglaan. Pumasok sa isip niya ang boses ni Terence, dahil nandoon ako, hindi niya ito nagawang sabihin. Terence. Nagulat si Yubi. Hindi niya masyadong kilala si Terence, pero malalim ang kutob niya tungkol dito. Nakilala niya agad ang boses pagkarinig pa lang nito, pero nasaan si Terence? Maliban sa kanya at sa Logan, wala nang ibang tao sa tolda. Bilang panganay na senior sister ng Leaf Spirit Sect, ang persepsyon ni Yubi ay isa sa pinakamahusay sa kanyang mga kasamahan. Kung nandito talaga si Terence, paano niya hindi ito naramdaman? Tama, ako ito. Muling pumasok sa isip niya ang boses ni Terence. 5,257. Nabigla ulit si Yubi, ngunit wala pa rin siyang makitang bakas ni Terence. Para siyang nakakita ng multo at tumingin kay Logan, nasaan siya? Hindi ko alam. Sabi ni Logan na may mapait na mukha. Pareho ang reaksyon niya noong una niyang marinig ang boses ni Terence, pero takot na takot siya sa mga nakapalibot na spirit beast, kaya hindi niya ito ipinakita sa mukha niya. Kung hindi, mabubunyag siya. Kung gayon, ito ay hindi alam ni Yubi ang sasabihin. Mahiwaga ang imahe ni Terence sa kanyang puso, ngunit hindi ito umabot sa ganito. Naririnig lamang niya ang kanyang boses ngunit hindi niya ito nakita. Ano ba ito? Senior Sister Apprentice Doreen, sa tingin mo ba ay manifestasyon ito ng multo? Biglang misteryosong sabi ni Logan. Isang multo. Nagulat si Yubi nang marinig ito. Gayunpaman, agad siyang nagpakita ng ekspresyon ng pagtutol. Ang teorya ng mga Diyos at multo ay may mas malawak na merkado sa mundo ng paglilinang kaysa sa sekular na mundo. Bagamat maraming tao ang hindi naniniwala rito, mas marami pang tao ang naniniwala rito. Sa partikular, maraming bagay ang kalahating totoo at kalahating mali. Kahit ang pinakamakapangyarihan at makapangyarihang mga kilalang tao ay hindi makapagbibigay ng dahilan para dito. Lalo nitong pinagtibay ang posibilidad ng teorya ng mga Diyos at multo.
Siyempre, hindi naniniwala rito si Yubi. Hindi lamang siya hindi naniwala rito, kundi hinamak din ito ng karamihan sa mga piling cultivator. Ito ay dahil para sa mga cultivator, ang mga multo ang sinaunang espiritu. Totoo. Naniwala rito si Logan, isang health maintenance officer, at seryosong sinabi, hindi rin ako naniwala noong una, pero kailangan ko itong paniwalaan. Kung hindi, walang paraan para ipaliwanag ang nangyari ngayon. Senior Sister Apprentice Doreen, alam mo ba kung paano ako nakapasok? Paano ka nakapasok? Hindi ba dahil sa insektong kumakain ng utak? Tanong ni Yubi na may kaunting kuryosidad. Siyempre hindi ko nga alam kung ano ang insektong kumakain ng utak. Itinuro sa akin ni Terence Chenbei ang lahat, umiling si Logan habang mapait na nakangiti. Nang makitang lalong nalilito si Yubi, sinabi niya, sabi ko na nga ba, nilamon ako ng bulaklak na kumakain ng tao na may kambal na tangkay, pero hindi isang insektong kumakain ng utak ang nagligtas sa akin, kundi si Terence Chenbei. Matapos niya akong iligtas, nahulog kami sa isang paraiso na puno ng mga bihirang halaman, pero aksidente akong nahulog sa kamay ng isang halimaw sa ilog, at nang magising ako, nandito ako ng walang dahilan. Anong kinalaman nito sa mga multo? Sandali, hindi naintindihan ni Yubi. Senior Sister Doreen, pag-isipan mong mabuti. Dahil inatake ako ng nakakatakot na halimaw sa ilog na iyon, tiyak na hindi nito bibitawan si Terence Chenbei. Gaano man siya kalakas, hindi naman siya matatalo, di ba? Kung hindi multo si Terence Chenbei, paano natin maririnig ang boses niya at hindi natin siya makikita? Napagpasyahan ni Logan na may seryosong mukha. Agad na natigilan si Yubi matapos makinig sa paliwanag niya. Karaniwang problema ito para sa maraming tao. Kapag nakatagpo sila ng problemang hindi nila maintindihan, natural lang na iugnay nila ito sa isang mahiwagang aspeto. Bukod dito, habang mas iniisip nila ito, mas nagiging tama sila. Hindi nila kayang ilabas ang kanilang mga sarili mula rito. Sabi ko nga, mabait talaga si Terence Chenbei, niligtas niya ako kahit na naging multo na siya. Kailangan kong magsunog ng perang papel para sa kanya pagkatapos kong makatakas dito. Magkaiba ang tao at multo, at ito lang ang magagawa ko para sa kanya, buntong hininga ni Logan. Magkaiba ang landas ng mga tao at multo. Muntik nang humagalpak ng tawa si Yubi nang marinig niya ito. Sa tingin ko ay masyado kang nag-iisip. Kakaiba na marinig lang ang boses pero hindi makita ang tao, pero hindi naman ito lubos na mahirap ipaliwanag. Pinaghihinalaan kong narito ang essence spirit ni Terence. Huwag mong kalimutan, isa siyang essence spirit sa mga alamat. Primary spirit body. Natigilan sandali si Logan bago siya nag-react. Sige, matagal na rin mula nang may magbanggit niyan, muntik ko nang makalimutan. Hehe, gaya ng inaasahan, hindi ako makapagtago kay Miss Doreen. Sa wakas ay ipinakita ni Terence ang kanyang Yuan spirit form sa harap ng dalawa. Senior Lin. Biglang nagpakita ng gulat at masayang ekspresyon si Logan, ngunit siya lamang ang nakakaalam kung gaano karami ang totoo at kung gaano karami ang mali. Isang bahagyang bakas ng kagalakan ang sumilay sa mukha ni Yubi. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi ng kanyang katahimikan at bumaantong hininga ng may emosyon. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kagaling na pamamaraan. Mukhang galing ka nga sa ibang mundo kaysa sa amin. Kahit na hindi ka isang multo, hindi ka naman masyadong naiiba sa isa. Tama ka, binibining Doreen. Humanga ako. Hindi ito itinanggi ni Terence. Bilang isang babae, si Yubi ay tunay ng isang taong may mahusay na pagpapasya at pananaw, higit na nakahihigit sa karamihan ng mga lalaki sa aspetong ito. Ang dalawang pangungusap na ito mula sa kanya ay naglantad na sa pinagmulan at diwa ni Terence. Kuya Linford, napakabait mo naman. Umiling si Yubi habang nakangiti ng mapait. Kahit sinong may kaunting pananaw ay masasabing kakaiba si Terence, at siya mismo ang nakapansin nito kalaunan. Ngumiti si Terence at tiningnan si Yubi mula ulo hanggang paa. Binibining Doreen, ano ang iyong mga saloobin? Medyo biglaan ang tanong, at maaaring hindi nakapag-react agad ang iba, ngunit naunawaan ng mabuti ni Yubi ang tanong ni Terence. Napangiti siya ng mapait, hindi ko mapigilan, iyon lang. Hulaan ko rin. Tumango si Terence.
Dahil sa personalidad ni Yubi, imposibleng magpakasal siya sa isang spirit beast ng kusa. Ang tanging paliwanag ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagkompromiso. Natahimik silang dalawa ng ilang sandali. Pagkatapos, pinilit ni Yubi ang isang ngiti at sinabing, kalimutan mo na yan. Ang makilala si Kuya Lin sa sumpang lugar na ito ay isang bihirang sorpresa para sa akin. Kontento na ako. O sige, Kuya Linford, kung nahihirapan kang lumabas ng ganito, bakit hindi ka maghanap ng paraan para magtago rito ng ilang sandali? Mag-iisip ako ng paraan para ligtas kayong mapaalis dito, at ito ang magiging paraan para mabayaran ang inyong kabaitan. Kung bang babae lang iyon, hindi sana sila magiging ganito kakalma kahit hindi sila umiiyak sa sitwasyon nila ngayon. Malinaw na nararamdaman ni Terence na hindi basta-basta sumuko si Yubi, pero hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Handa ka na bang tanggapin ang iyong kapalaran? Tanong ni Terence. Tanggapin mo na ba ang iyong kapalaran? Bumantong hininga si Yubi at tumingin kay Terence na may komplikadong ekspresyon, siguro. Susubukan kong magpumiglas, ngunit hindi mataas ang posibilidad ng tagumpay. Kung hindi ito gagana, tatanggapin ko na lang ang aking kapalaran. Hindi siya ganoon kalapit kay Terence, at dahil nandito si Logan na health maintenance, naging tapat na siya rito. Hindi na siya magsasalita patungkol sa iniisip niya, sa pananaw niya, hindi na niya kailangang sabihin iyon. Nag-isip sandali si Terence bago nagmungkahi, bakit hindi tayo magsanib puwersa? Magsasanib puwersa tayo. Nagulat si Yubi nang marinig niya ito. Pagkatapos, hindi niya maiwasang makaramdam ng tuwa. 5,258. Umiling pa rin si Yubi at tumanggi, hindi na kailangan. Pinahahalagahan ko ang mabubuting intensyon ni Kuya Lin. Sinabi ko na mag-iisip ako ng paraan para ligtas kayong mailabas dito. Hindi mo na talaga kailangang gawin ito para sa akin. Bukod pa rito, sa totoo lang, kahit magsanib puwersa pa tayo laban sa kanya, wala nang pagkakataong manalo. Wala itong saysay. Senior Linford, dahil sinabi na iyan ng senior sister apprentice na si Doreen, sa tingin ko dapat na natin itong kalimutan. Marahil kung wala ang ating tulong, makakapunta siya sa tubig na parang isda sa tubig. Hindi napigilan ni Logan na putulin ito. Ang mungkahi ni Terence ay talagang nagbigay sa kanya ng takot, akala niya ay pagpapakamatay iyon, at siya ang unang mamamatay dahil siya ang pinakamahina. Gayunpaman, hindi man lang siya pinansin ni Terence. Humarap siya kay Yubi at sinabing, sa totoo lang, ayaw kong makipagtulungan sa iyo para lang sa iyo, kundi para sa aking sarili. Kung may pagkakataong maalis ang guardian na iyon, dapat kong subukan kahit ano paman. Ano? Gusto mo siyang maalis? Sa pagkakataong ito, hindi lang health maintenance ang pinag-uusapan, pati si Yubi ay natigilan. Iniisip niya kung paano makakatakas, pero gusto agad ni Terence na maalis ang tagapagtanggol. Hindi ba't medyo nakakabaliw ito? Alam mo ba kung gaano siya kalakas? Gusto ni Yubi na bigyan si Terence ng pangkalahatang kaalaman, ilang araw na niya itong kasama, at kahit hindi pa niya ito nakikitang lumaban, alam na niya ang pinakahuling detalye, at sapat na iyon para maalis niya ang hindi makatotohanan at hanggal na ideyang ito. Ang ganitong uri ng halimaw ay hindi kayang harapin ng mga cultivator sa kanilang antas. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Hindi ko alam, pero may kutob ako dahil nakalaban ko na ang mga insektong kumakain ng utak dati, sabi ni Terence. Dahil magkapantay ang antas ng tagapagtanggol at insektong kumakain ng utak, natural na magkapareho ang kanilang lakas. Sa pinakamalaki, magkaiba sila ng kanilang mga kakayahan. Nakipaglaban ka ba sa isang insektong kumakain ng utak? Makakatakas ka ba ng walang pinsala? Muling natigilan si Yubi. Kahit na nasa loob siya ng tolda sa buong oras, alam na alam niya ang nangyari dahil sa malaking kaguluhan sa labas. Agad siyang natauhan at sinabing, hindi nakakapagtaka na gusto ka nitong subaybayan. Hindi nakakapagtaka na magkakaroon ka ng mapanganib na mga iniisip. Kung hindi ako nagkakamali, nandito ka para kay Linlin at sa iba pa, tama ba? Hindi naman masama. Tumanggaw si Terence. Dahil sa kanyang walang katapusang kakayahan, hindi niya kailangang mag-alala ng sobra kahit na magsanib puwersa ang insektong kumakain ng utak at ang tagapagtanggol para patayin siya.
Ngunit hindi kayang harapin ni na Linlin at ng iba pa ang krisis na ganito kataas, kaya kinailangan niyang unang umatake. Mabuti kang tao, mas mabuti kaysa sa karamihan ng mga taong nakilala ko. Sabi ni Yubi habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Terence. Og! Namula si Terence. Anong nangyayari? Hindi pa nga siya umaamin ay tinatawag na itong mabuting tao. Wala ba siya sa usapan? Pero kahit na ganoon, pakiramdam ko ay hindi pa rin ito maaasahan. Maliit ang posibilidad. Biglang nagbago ang tono ni Yubi. Kahit na makatakas si Terence mula sa insektong kumakain ng utak, hindi ibig sabihin noon ay may kumpiyansa siyang harapin ang tagapagtanggol, lalo na't patayin ito. Tama. Maliit lang ang tsansa, pero kung magtutulungan tayo, gaano man kaliit ang tsansa, isa pa rin itong tsansa, di ba? Hindi sumuko si Terence at nagpatuloy, kung ako lang, maaaring 1% lang ang tsansa, pero kung nasa loob ka, ang tsansa ko ay maaaring mapalaki ng 10 beses, naaabot sa 10 bahagi. 10 bahagi. Kumunat ang noo ni Yubi. Hindi mataas ang success rate, pero sa tingin ko sulit itong subukan. Siyempre, kung sa tingin mo ay mas mataas ang success rate ng plano mo kaysa sa pagtutulungan natin, sundin mo na lang ang plano mo. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo, taos-pusong sabi ni Terence. Hindi kumilos ng padalos-dalos si Yubi. Tunay ngang maingat niyang pinag-isipan at kinalkula ng ilang sandali bago tuluyang nakapagdesisyon. Ang antas ng tagumpay ng aking plano ay hindi kasing taas ng sa iyo, ngunit may kalamangan. Ang panganib ng pagkabigo ay mas mababa kaysa sa pagtutulungan nating dalawa. Kung magpapakita ako ng sapat na pagiging mataktika, ako ay makukulong, o kahit papaano ay wala akong problema sa paghihirap sa aking huling hininga. Ngunit kung makikipagtulungan ako sa iyo, kapag nabigo ako, mamamatay ako ng walang duda. Totoo iyan. Kung makikipagtulungan ka sa akin, magtatagumpay ka o mamamatay. Walang ikatlong posibilidad. Tumanggaw si Terence. Kung ang isang babae ay tumatakas lang sa kasal, hindi siya papatayin ng kanyang asawa, ngunit kung ang babaeng ito ay nagbabalak na patayin ang kanyang asawa, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa lakas ng tagapagtanggol, makakatakas pa rin si Terence kung magkamali siya, ngunit tiyak na mamamatay si Yubi. Tinitimbang pa rin ni Yubi ang kanilang dalawa. Nakatingin si Logan sa kanya mula sa gilid, nagdarasal sa kanyang puso na sana ay hindi pumayag si Yubi. Kung hindi, hindi lang si Yubi ang mahihirapan. Mahihirapan din si Logan. Mabuti na lang at halata na ang hilig ng mga sinabi ni Yubi kanina. Gaya ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Mas mainam na magkaroon ng kapaki-pakinabang na katawan kaysa mawalan ng buhay sa isang sandali ng bagzo ng damdamin. Dahil malinaw na sinuri ni Yubi ang sitwasyon, tiyak na isa siyang makatuwiran at maunawang tao. Pagkatapos ng maikling sandali, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Yubi. Sige, sasamahan kita. Muntik nang mapaluhod si Logan, ang health maintenance, nang marinig niya ito. Bagamat maunawang tao si Yubi, may isang bagay siyang mali. Talagang walang katwiran ang babaeng ito. Sigurado ka ba? Tanong ni Terence. Kahit siya ang nagmungkahi nito, hindi niya talaga inaasahan na papayag si Yubi. Tutal, isa itong lubhang mapanganib na desisyon para kay Yubi. Huwag kang mag-alala, pinag-isipan ko na ng mabuti. Kahit na mabubuhay pa ako kung sakaling mabaygo ang pamamaraan ko, ayoko nang mabuhay pa bilang isang taong pinagbawalang mag-doll cultivate. Mas gugustuhin ko pang mamatay, diretsyong sabi ni Yubi. Sige, sabi niya. Tumanggaw si Terence. Mabuti na napagtanto ito ni Yubi. Kung hindi talaga sasang-ayon si Yubi, sasakit talaga ang ulo niya. Kung gayon, ano ang plano mo? Pag-usapan natin ito agad. Agad na dumiretso si Yubi sa punto. Bago pa man makasagot si Terence, nawala na siya sa ere at naganyong espirito, nagtago sa isang hindi mapansing sulok. Bago pa man makapag-react sina Yubi at ang health maintenance na si Logan, isang boses ng isang gwapong lalaki ang narinig mula sa labas ng tolda. Ginang, tapos na po ba kayong mag-usap ng pamilya ninyo? Pumasok ang isang gwapong lalaki. Teritoryo niya ito. Isa na itong pambihirang regalo para sa kanya na hayaan si Yubi na makipag-usap ng mag-isa kay Logan Therapist. Maaari siyang pumasok kahit kailan niya gusto.
Kahit si Yubi ay kailangang mag-ingat. Tapos na ako. Sumulyap si Yubi kay Logan at biglang nagsalita, dahil galing siya sa pamilya ko bilang dalaga, ayaw ko siyang mamatay sa lugar na ito. Maaari mo ba siyang ipadala palabas? 5,250. Papaalisin siya. Sa totoo lang, kahit na ipadala pa siya, sa kalaunan ay magiging parangal din siya sa kanyang lakas. Pero dahil nagsalita na si Ginang, ganito na lang natin gawin. Hahayaan ko na siyang patayin ng mga nagpapatrulyang bubuyog. Sagot ng gwapong lalaki. Maraming salamat, mahal na hari. Salamat, mahal na hari. Tuwang-tuwa si Logan. Akala niya ay patay na siya. Hindi niya inaasahan ang ganito kamaingat at maalalahan ng kaayusan. Si Yubi ay talagang isang mabuting tao. Mabilis na pinangunahan palabas ng mga nagpapatrulyang bubuyog si Logan, ang health maintenance, at pagkatapos ay sabik nang pumasok ang iba pang mga spirit beast. Sabik pa rin silang naghihintay na gumawa ng eksena sa silid ng mga ikakasal, ngunit sa isang casual na salita mula sa gwapong lalaki, ang mga spirit beast na hindi kayang magbagong anyo sa anyong tao ay sadyang umatras, naiwan lamang ang mga maaaring pumasok sa tolde sa anyong tao. Sa harap ng ganitong sitwasyon, gaanong kamatapang at kawalang bahala ang itsura ni Yubi sa panlabas na anyo, nakakaramdam pa rin siya ng matinding pagkasuklam sa kanyang puso. Para magdulot ng kaguluhan sa silid ng kasal, kailangan niyang gumawa ng ilang matalik na aksyon sa kabilang panig. Nakaramdam siya ng pagkasuklam. Hindi pa siya nagkaroon ng anumang matalik na pakikipag-ugnayan sa sinumang lalaki noon. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, wala siyang ibang magawa kundi ang makipagtulungan. Hindi niya maaaring agad-agad na masira ang relasyon nila. Kahit gusto na niyang mamatay, hindi ito ang tamang paraan para maghanap ng paraan. Gaya ng inaasahan, sinimulan ng hikayatin ng mga espiritong halimaw na ito ang magkasintahang mag-asawa na maghalikan sa publiko. Tutal, hindi naman sila mga tao. Masyado silang bukas sa aspetong ito. Kahit gaano pa man ito pilitin ni Yubi na iwasan, hindi niya ito naiwasan. Walang magawang pinanood ni Yubi ang paglapit ng kalaban. Pumikit siya at pinatibay ang loob. Nang malapit na niyang isugal ang lahat, isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Ilang spirit beast na naganyong tao ang agad na nalipad. Agad na nagkagulo ang buong marangyang tolda. Kumusta ang sitwasyon? Ang mga hugis tao na espiritong halimaw na nakahandusay dahil sa pagbangga ay nataranta. Ang ilan sa kanila ay labis na natakot kaya't nabunyag pa nila ang kanilang tunay na anyo. Ang eksena ay labis na magulo. Walang sino man ang nag-aakalang mangyayari ang ganitong aksidente sa ganitong pagkakataon. Sino ang may lakas ng loob na magdulot ng gulo sa silid kasal ng Panginoong tagapagtanggol? Nataranta ang grupo ng mga espiritong halimaw, ngunit ang gwapong lalaki, na siyang amo, ay hindi man lang nataranta. Natuntunan niya ang pinagmumulan ng pagsabog sa unang sandali pa lamang, at ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Prutas na sumasabog na apoy. Tama, ang pinagmumulan ng kaguluhan mula sa pagsabog ngayon lang ay ang espesyal na produkto ng daang halamang gamot, ang sumasabog na prutas na apoy na maaaring sumabog kung hindi mag-iingat. Natigilan ang lahat ng mga espiritong hayop. Bago ang piging ngayon, espesyal silang binigyan ng Panginoong tagapagtanggol ng isang pabor at pinayagan silang pumunta sa daang hardin ng mga halamang gamot upang mangolekta ng ilang bihirang mga espiritong halaman bilang kapalit. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon, kaya natural lamang na hindi sila magiging magalang. Hindi nakakagulat na ang ilan sa mga espiritong hayop ay nakakolekta ng pumuputok na prutas na nagliliyab, ngunit walang sino man ang umasa na mangyayari ang ganitong sitwasyon sa oras na ito. Ang mga sumasabog na prutas ay lubhang hindi matatag, at sisubog ang mga ito kung pipigain ng bahagya. Halata na aksidente silang nasiksik sa isa habang naghihiyawan ang lahat, na humantong sa nakakahiya at magulong aksidenteng ito. Lahat kayo, lumabas kayo. Dumilim ang ekspresyon ng gwapong lalaki. Kung hindi lang dahil sa aksidente kanina, hindi sana siya mag-aatubiling hayaang sumali sa kasiyahan ng mga espiritual na halimaw. Tutal, kaugalian naman ito ng tao. Gayunpaman, wala na siya sa mood na gawin iyon. Isang pasabog na apoy na prutas ang agad na sumire sa kanyang pambihirang magandang kalooban. Nagmamadaling tumakbo ang grupo ng mga espiritong halimaw upang makatakas. Kilalang kilala ang kabangisan ng Panginoong tagapagtanggol.
Kung mas mabagal sila sa pagtakas, baka mawalan pa sila ng buhay dito. Nakahinga ng maluwag si Yubi sa pangyayari. Ang nagliliyab na prutas ay talagang nagligtas sa kanya mula sa isang malaking problema. Nagpasalamat siya kay Terence sa kanyang puso. Hindi naman talaga hanggal ang mga spirit beast. Walang sino man ang maglalakas loob na magdala ng isang bagay na kasing delikado ng nagliliyab na prutas sa silid ng kasal. Si Terence ang may kagagawa ng pagsabog. Gayunpaman, si Terence ay lubos na maingat. Pinanatili niya ang kanyang Yuan spirit form at nagtago sa isang sulok sa buong oras, tahimik lamang na itinatayo ang mga sumasabog na prutas. Kung hindi, sa pandaman ng gwapong lalaki, mabubunyag siya kung lilito siya sa kanyang Yuan spirit form. Napakataktika ng mga espiritong halimaw na iyon. Nang makita nilang masama ang loob ng Panginoong tagapagtanggol, hindi lamang sila nagmadaling tumakas mula sa marangyang tolda, kundi hindi na rin sila nang ahas na manatili pa sa labas. Natatakot sila na baka aksidente silang maging dahilan ng pagkakasala. Isa-isa, nagmadali silang umakyat sa hagdanan sa langit at nilisan ang magulong lugar na ito. Hindi nila alam na ang gwapong lalaki ay hindi naman pala kasing sama ng kanilang inaakala. Nang siya at si Yubi na lang ang natira sa tolda, mabilis na kumalma ang ekspresyon ng mukha nito at marahang sinabi, nakaalis na ang mga nakaharang. Ginang, simulan na natin ang dual cultivation. Ang dual cultivation ang pangunahing dahilan kung bakit niya napagdesisyonan na pakasalan si Yubi. Ngayon, nilaktawan na nila ang bahagi ng silid ng kasal at diretso na silang pupunta sa silid ng kasal. Medyo naiinip na siya. Nabigla si Yubi nang marinig ito. Nagsasayang siya na nakatakas siya mula sa silid ng kasal. Sa huli, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ang direktang magsisimula ng silid ng kasal. Totoo nga ito. Anong problema? Gulat na tumingin sa kanya ang gwapong lalaki. Ito. Hindi ba't masyadong mabilis ito? Pinipilit ni Yubi na pigilan ang oras. Hindi pa nga niya napag-uusapan ang plano kay Terence, at ngayon ay napilitan silang pumasok sa silid ng kasal. Ano ang gagawin niya? Masyadong mabilis. Paano nangyari iyon? Kami ang nag-aayos ng piging sa kasal, at ayon sa tradisyon, ang susunod na gagawin ay ang magsagawa ng seremonya ng Jogang. Hindi ba't normal lang ito? Paano nangyaring napakabilis? Payo ng gwapong lalaki. Pero, sandali na hindi alam ni Yubi ang sasabihin. Hindi ko pa rin alam kung paano magsagawa ng dual cultivation. Madali lang yan. Kailangan mo lang ayusin ang totoong chi sa katawan mo mamaya. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Ako na ang manggenguna. Tumawa ang gwapong lalaki. Pero, gusto ni Yubi na magtagal pa ng kaunti. Ano man ang mangyari, kailangan niya munang mag-isip ng paraan para mapag-usapan ito kay Terence. Walang pero, sumama ka sa akin. Lumubog ang ekspresyon ng gwapong lalaki. Bagamat mas mataas ang kanyang pagpaparaya kay Yubi kaysa sa mga espiritual na halimaw na iyon, napakalimitado pa rin nito. Walang sino man ang makakapagpabago ng kanyang isip kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay. Ganito rin para kay Yubi, ang kanyang bagong asawa. Agad na hindi nang ahas si Yubi na magsalita pa. Kung magsasalita man lang siya ng kalahating salita sa sandaling ito, maaaring mag-away agad ang kabilang panig. Sa oras na iyon, wala nang lugar para sa negosasyon. Naglakad ang gwapong lalaki patungo sa likuran ng tolda habang ang mga kamay ay nasa likod. Hindi alam ni Yubi kung ano ang gagawin. Biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Terence, sundan mo sila at kumilos ayon sa sitwasyon. Napanatag ang puso ni Yubi. Hindi inaasahan, biglang tumigil ang gwapong lalaki sa harap niya. Tila may naramdaman siyang kakaiba at maingat na sinuri ang isang sulok ng malaking tolda. 5,260 na po. Anong problema? Hindi ka ba aalis? Mabilis na ibinoka ni Yubi ang kanyang bibig para ilihis ang atensyon ng kabilang panig. Walang anuman. Terena, sumulyap ang gwapong lalaki sa kanya at naramdamang baka masyado lang itong nag-iisip. Ito ang base camp niya. Sino ba naman ang maglalakas loob na manatili rito at magloko? Tiningnan ni Terence ang eksenang ito at natakot. Hindi madaling lokohin ang lalaking ito. Maingat na siya sa paggamit ng kanyang banal na sentido, ngunit muntik pa rin siyang matuklasan.
Mabuti na lang at mabilis na tumugon si Yubi, kung hindi ay nahuli sana siya. Tutal, hindi naman kalakihan ang tolda. Kahit na nasaan yung espiritu si Terence, kahit na mas malakas ang lakas niya kaysa sa kalaban, kung maingat na maghahanap ang kalaban, hindi mataas ang posibilidad na tuluyan siyang magtago mula sa pandaman ng kalaban. Nanguna ang gwapong lalaki at naglakad sa pasilyo. Naglakad siya patungo sa likuran ng malaki tolda. Agad na natigilan si Yubi. Walang daan palabas sa harap niya. Isa itong ganap na nahaharang na tolda. Ano ang ginagawa niya? Hindi inaasahan, hindi tumigil sa paglalakad ang gwapong lalaki hanggang sa marating niya ang tolda. Hindi rin niya binuksan ang tolda. Dinaanan lang niya ito na parang nawala sa ere. Tuloy kayo. Parang wala sa sarili ang boses ng gwapong lalaki. Bahagyang napakunot ang noo ni Yubi. Gayunpaman, lumakad pa rin siya palapit kagaya ng inaasahan ng kabilang grupo. Gaya ng inaasahan, wala siyang nakitang anumang balakid. Diretso lang dumaan ang buong katawan niya sa tolda. Ito ay natigilan si Yubi. Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay eksaktong kapareho ng dati. Maliban sa pagbabago ng direksyon, ang layout ng espasyo at ang tanawin ay eksaktong kapareho ng malaking tolda mula sa kanina. Halos walang pagkakaiba. Maligayang pagdating sa ibang mundo. Nakangiting sabi ng gwapong lalaki. Ibang mundo. Anong ibig mong sabihin dyan? Naguluhan si Yubi. Hehe, maiintindihan mo rin kapag lumabas ka at tumingin-tingin. Ngumiti ang gwapong lalaki. Habang nagsasalita, personal niyang inakay si Yubi papasok. Paglabas nila ng malaking tolda, lubos na nagulat si Yubi sa tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Sigurado siyang hindi pa siya lumingon, pero nakita niya ang eksaktong parehong eksena gaya ng dati. Para itong isang malaking tolda, walang pinagkaiba, nag-iba lang ng direksyon. Kung mayroon mang ibang kakaiba, iyon ay ang lugar na ito na walang laman. Walang bakas ng anumang espiritong halimaw. Hindi ko maintindihan. Umiling si Yubi. Kung ibang tao lang ang nasa kalagayan niya, hindi nila ito agad maiintindihan. Tiyak na sigurado siyang hindi ito isang ilusyon, ni hindi rin ito isang eksenang maingat na inukit ng kung sino. Marahil ay katulad ng sinabi ng gwapong lalaki kanina, isa itong ibang mundo, isa na namang kambal na mundo. Ayos lang, unti-unti mo ring maiintindihan. Walang balak ang gwapong lalaki na ipagpatuloy ang pagpapaliwanag. Sa halip na iinip niyang sinabi, tayong dalawa lang ang nandito. Walang mangiistorbo sa atin. Maaari na nating simulan ang ating dul cultivation. Medyo nag-alangan si Yubi, pero naalala niya ang sinabi ni Terence kanina lang. Nagngingit-ngit siya at pinilit ang sarili na sumabay. Kasabay nito, si Terence, na nagtatago sa dilim, ay may nakitang kakaiba. Ang espasyong ito ay nagbigay ng mahiwagang pakiramdam, at ang bawat ayos ay eksaktong kapareho ng nasa labas na mundo. Ang pagkakaiba lamang ay ang direksyon ay nabaligtad, at iisa lamang ang paliwanag para dito, isang salamin. Kung hindi siya nagkakamali, isa itong mundong umiiral sa salamin. Ito lang ang lohikal na conclusion, ngunit ikinagulat pa rin ni Terence. Wala siyang nakitang salamin simula nang pumasok siya, ni wala rin siyang nakitang anumang bagay na mukhang salamin. Kung gagamit siya ng sentido komon, ang salamin ay magiging kung saan konektado ang salamin sa totoong mundo, na nangangahulugang ang salamin ay maaaring ang ordinaryong mukhang tolda lamang. Maaari kayang ang ugat ng lahat ng ito ay ang tolda na iyon. Maaari kayang ang tolda ay isang spatial divine tool na katulad ng isang jade pendant. Kung hindi niya aalamin ang sanhi nito, magkakaroon ito ng malaking epekto sa operasyon, maaari pa nga itong maging sanhi ng pagkasira nito. Hindi niya ito maaaring baliwalain na lang, kaya bumalik siya para tingnan ito. Napatunayan ng mga resulta na walang problema sa tolda, isa lamang itong normal na tolda. Kung hindi ang tolda, dalawa lang ang posibleng paliwanag. Alinman sa ang Diyos na bagay na lumikha ng mundo ng salamin ay kasama ng gwapong lalaki, o ang kapangyarihan mismo ng gwapong lalaki. Kung ang una, hindi naman malaking problema. Pero kung ang huli, napakalakas talaga ng lalaking ito. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng kaunting panghihinayang. Ang tagapagtanggol na ito ay maaaring mas mahirap pa kaysa sa insektong kumakain ng utak. Hindi madaling patayin ang lalaking ito ng biglaan.
Dati, sinabi niya kay Yubi na hanggat makikipagtulungan sa kanya si Yubi, magkakaroon siya ng 10% na pagkakataong magtagumpay. Gayunpaman, sa hitsura nito ngayon, marahil ay medyo masyadong optimistiko siya. Ngunit sa kabutihang palad, maliban sa katotohanan ang mundo ng salamin ay halos kapareho ng sa labas ng mundo, walang nakitang mali si Terence dito. Hindi siya nakaramdam ng anumang pagkailang, at walang senyales na nalilimitahan ang kanyang lakas. Higit sa lahat, malaya siyang nakakapasok at nakalabas ng tolda, na nangangahulugang ang mundo ng salamin ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng panganib. Ito ay isang napakahalagang punto, ito ay direktang nauugnay sa buhay niya at ni Yubi. Hindi nang ahas si Terence na maging pabaya. Sinubukan niya ito ng ilang beses bago siya tuluyang makahinga. Ano man ang mangyari, hindi niya maputol ang tanging labasan patungo sa toong mundo. Gayunpaman, habang sinusubukan ni Terence, biglang lumingon ang gwapong lalaking naglabas kay Yubi mula sa tolda na may inaasahang pang-iinis. Lumabas ka. Dahil nakapasok ka na sa aking ilusyon, huwag mo nang isipin ang pagtakas sa aking pananaw. Hindi mo na kailangang magpumiglas ng walang kabuluhan. Kahit gaano ka pa magpumiglas, sayang lang ang enerhiya mo. Si Yubi, na nasa likuran niya, ay nagulat. Hindi niya alam kung saan nagtatago si Terence, ngunit walang duda na natagpuan ng lalaking ito ang bakas ng mga bakas ni Terence. Kung matuklasan siya, siguradong patay na si Terence. Gaano man kataas ang pagtingin ni Yubi kay Terence, kumbinsido siyang napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, hindi nagpakita si Terence, at walang gumagalaw sa paligid niya. Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Hindi mo kailangang umasa sa swerte. Sa totoo lang, naramdaman ko na iyon pagpasok ko pa lang sa tent. Ang nagliliyab na prutas ay gawa mo rin, tama ba? Patuloy na nanunuya ang gwapong lalaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.